Hello everyone, kumusta kayong lahat? Medyo matunog lang po ang aking bibig kasi nanguya ako ng candy. May pupuntahan po tayo ngayong araw, pero ito ay bigla ang lakad ko lamang kasi mainit pa rin sa ating tahanan, saka sinabayan pa ng brownout. Ay nako, na talagang mag-iinit ka talaga. Pero bago muna yan, mag-like, share, subscribe, and click the notification bell para mas updated po kayo sa aking mga videos. Ay, napakaalinsangan pa rin ng panahon. Bali, ang dinadaanan kong ito ay mula pa doon sa may San Pedro ng Santo Tomas, at ang labas na natin nito ay sa may Lipa Alaminos Road, na kung saan nandun ang Encanchera Nature Park. Kaya tara, let's go! Magandang araw po mga ka-filers. Tanghaling tapat na ako nakalis ng bahay, mga alas 10:30 ng umaga. Bali, ang pupuntahan po natin ngayon ay ang Encanchera Nature Park. Dito lamang po yan sa may lungsod ng Santo Tomas, Batangas. Ang tutumbukin nating kalsada ay doon, o ang tutumbukin nating barangay ay ang Barangay Santa Cruz, na kung saan andoon ang pinakakilalang nature park na ito. Bali, isa itong nature park dito pa rin yan sa Santo Tomas, bukod pa doon sa Consuelo Park sa may loob ng First Philippine Industrial Park o FPIP. Halina't samahan nyo kung muling magsinsay o mamasyal. At habang tinatahak ko ito ay ayan, medyo traffic pa. Ang sabi sa akin dire-diretso pa daw ito hanggang sa makarating tayo doon sa may Lipa Alaminos Bypass Road. Yan, dire-diretso pa daw ito. Ayan yung signage niya. Yung papunta sa Barangay Santa Cruz, diretso. Ganon din ang Fiesta Mall sa Calipa City. Tapos dito sa may pakaliwa ay ang Santa Clara, Alaminos, San Pablo. Pakanan naman ang Inisluban saka Maraway sa may Lipa City. Dito tayo diretso. Yan, pag nakita niyo ng landmark ng I Love San Luis. Yan. Dito tayo tatagos. Ayan. Heto na yung tulay na bakal, oh. Madadaanan pa natin ito. Oh, medyo mahaba pa pala ito. Pero ito dati ko na itong nadadaanan kasi dito may alternate na daan papunta sa may Lipa, saka doon sa may Alaminos o ang kilalang Alaminos San Pablo Bypass Road. Wow, oh, ang ganda na, oh. Kita na ang mga bundok. Yan, saka may nagpapalipad din ng mga saranggola. Saka may mga bandera na rin dito ng mga kulay pulat saka kulay dilaw. Yan, oh. Sabay-sabay sa kasunod-sunod ng mga piyestahan. Kasi pag ganitong buwan ng May at June, maraming sabay-sabay sa kasunod-sunod ng mga piyestahan na tila baga pagka marami kayong kakilala busog na naman ang araw ninyo. Ito na pala ang palabas, saka yung crossing. Ang alam ko, kakaliwa tayo dito parang nakita ko na to o nabasa ko na to sa Google Map. Yan, dito tayo pupunta banda. Wow, ang lawak, oh. Patag na patag ang daan. Ang sarap mag-ride. Nandito na ako sa boundary ng Lipa Alaminos Bypass Road. At pagkatapos nitong tulay ay madadaanan itong Traveler's Lodge na kulay dilaw at apple green na pintura ang pader, at ongoing road widening projects pa ang magkabilang kalsada sa bahaging ito. Saka malapit na po tayo. Ay, ito na pala ang papuntang Encanchera. Oh, ayan na pala, oh. Dito pala ang entrance papasok. Nakalagay, oh, we're open every Friday, Saturday, and Sunday from 7 a.m. to 9 p.m. Yan. Ito yung mga activities. Magsasign po? Sige po, wait lang po. Pagdating dito sa may entrance ay kailangan mag-register po muna tayo sa kanilang logbook bago tayo makapasok sa loob ng Encanchera Nature Park.
Ayan, nakapasok na po tayo. Pagpunta nyo pa lang dito ay bubungad na sa inyo ang napakaraming mga tanim na puno ng kawayan. Saka sabi sa akin ni kuya libre po pala ang entrance fee dito at saka yung parking ng mga motor saka sa sasakyan. Yan o. Rough road pa pala ang madadaanan dito. Ayan, susundan pala natin ang signage na yan. O ayan o, paahon ng daan papunta dito sa may Encanchera Nature Park. Yan, pagkakanan, yan, kakaliwa pa tayo dyan. Nakalagay this way. Grabe napakaganda pala rito. Talagang pwede kang mag-relax dito at saka magpapresko. Kung trip ninyo ang ganitong itong pasyalan mangyari lang po lamang na sumadya na kayo rito. Yan ang tatayog ng mga kawayan sa kantitibay pa niyan. Yan, tatahakin pa natin yan hanggang dyan sa may hanggang saan kaya ito? Ayan, dire-diretso pala ito. Marami din pala mga dito, bang tawag doon? Amenities pala. Yan, may ayan. Lulusong pa tayo ng kaunti dito. Puro mga talaga dito puro mga puno ng kawayanan ang madadaanan nyo pa rito. At dahil rough road ito syempre kailangan iba yung pag-iingat lamang ang gagawin nyo rito. Yan, napasabak na naman ulit tayo sa mga rough road. Yan, may mga part pala dito na na bawal pumasok o no entry. Yan ang ganda tsaka malilim, hindi kayo masyado masisikatan ng araw rito. Ayan may mga duyan na sila rito. Ayan, hahanap lang pala tayo ng parking kung saan pwede. Napakalawak pala dito at saka napaka-presko pa rin. Hanggang saan kaya ito? Ay, ito pala yung tabing daan na ito pala yung ito yung bakod na kulay green sa yellow na nadaanan na natin kanina. Halos tabing highway lang pala ito. Iikot na tayo pabalik. Ikot, ikot lang, ikot, ikot lang. Napakanta na naman. Mabalik tayo dito. Ito yung restaurant Touchdown! Nandito na tayo sa loob ng Encanchera Nature Park at heto yung first time ko na pumunta dito. At nandito rin sa loob ang kanilang Kanlungan Forest Cafe. At bago muna tayo umorder para sa ating tanghalian ay samahan nyo muna akong maglibot sa kanilang restaurant. Tara, pasok tayo. Ang kanilang bubong ng kanilang restaurant ay gawa sa pawid o kubo style na kung saan ay feel at home ang ambience habang kumakain ka dito. At heto yung kabilang side nila. Tara, pasok ulit tayo. Heto pala ang mismong cafe nila. Wow, ang sosyal. Saka maganda rin ang ambience nito. And then, yung kanilang chandelier ay gawa sa rattan o flexible woods. At tayo'y aakyat sa itaas. And let's see kung anong meron na pwede pang makita. Sa second floor, may salamin, maliit na table, 2 upuan at sa tabi nito may pintuan papunta sa labas at ang kanilang aircon. At ayan, ay lumabas na ako at susubukan natin umakyat dyan sa may hagdan na spiral type and tignan pa rin natin ang kanilang view deck dito. Makikita dito sa itaas ang bubong ng Kanlungan Forest Cafe. Saka maraming mga puno't halaman na nakapalibot sa Encanchera. Saka sa kabila naman ay tanaw din ang tulay na dinaanan natin kanina. And then dito naman sa kabilang ibayo ay tanaw din ang Mount Manabu o ang Mount Maliponyo na isa sa hiking place ng mga turista. Bababa na po tayo at sa puntong ito ay o-order na tayo para sa ating tanghalian.
Heto ang kanilang menu at heto na po ang ating order. Ang beef tapa with rice and egg, saka ang favorite kong halo-halo. Wow, ang sarap nito at excited na akong kumain. Halina't timusan o tikman na natin ito. Tara, let's eat! Pagkatapos ang masarap na tanghalian ay nagpunta ako sa kanilang garden sa labas ng kanlungan at dito ay magaganda ang mga halamanan. Saka sa bahaging ito ay maraming mga puno ng nyog sa paligid, and then sa bawat puno ng nyog na madadaanan mo ay may mga nakapaskil na coconut zone, na ibig sabihin nito ay mag-ingat sa posibilidad na paghulog ng mga bunga ng nyog dito. At tayo'y pupunta na sa kanilang mismong nature park. By the way, nag-soft opening or nagbukas sila sa publiko noong February 10 ngayong taong 2024, na kung saan ay dinarayo ito upang makapag-relax at saka perfect for bonding and team building moments kasama ang buong pamilya, magkasintahan at magkakaibigan. Bukod dito, marami silang mga mala-adventure trail activities na pwede nyong gawin dito, gaya ng biking, horseback riding, hiking trail at camping sites na kung saan ay may rental services sila dito. Dito sa loob ay maraming mga duyan na pwede nyong mapwestuhan, and then may mga lamesa at upuan rin na kung saan ay pwede kayong magdala ng pagkain o umorder ng pagkain nyo galing sa Kanlungan Forest Cafe. Napakaaliwalas, napakalinis ng lugar, pet friendly at may maliit na ilog dito, sabi sa akin, pero hindi ko lang siya napuntahan. Kung gusto ninyo ma-experience ang mala nature vibes na payapa ang bawat paligid, ay perfect ito para sa inyo. This is the one of the best place na hahanap-hanapin nyo at any moment. Ayan mga kapilers, nandito pa rin tayo sa loob ng Encanchera Nature Park, na kung saan ay napapaligiran tayo ng mga mararaming puno ng mga kawayan. Pagkatapos nating kumain dito sa may Kanlungan Forest Cafe, na kung saan ay masasarap ang kanilang mga pagkain, ay pansamantala muna tayong nagpahinga at tumambay muna dito sa may duyan. Napakaganda ng mga bawat paligid nito at saka ang presko ng simoy ng hangin dito, na tiyak naman na marerelax ka at saka mag-a-unwind ka, o kumbaga mag-siesta ka muna dito pansamantagal. Ayan, nakapagpahinga na ako ng maayos sa may duyan ng halos 2 oras at talagang nasulit ko ang aking pamamahinga dahil sa pagod ko sa pagra-ride. At saka mararamdaman mo talaga ang nature feels dito sa may Encanchera Nature Park. At muli ko tong inikot. At itong sa napakaraming forma ng kawayan dito tingnan ninyo parang hugis arko siya, na natila ba napapasok tayo sa may kagubatan. Napaka-presko pala rito, no? At saka maririnig mo ang mga bawat huni ng mga ibon dito. At sa muli kong pag-iikot dito talaga palang napakalawak pala ng nature park na ito. By the way, meron din pala silang ATV rentals na pwede nyong magamit habang naglilibot dito. And also, ongoing development pa ang ibang attractions dito. For more information and inquiries, bisitahin nyo lamang po at i-message ang kanilang Facebook page na ilalagay ko sa description link ng bidyong ito. Have a wonderful day sa inyong lahat. Ayan po, sana po ay nag-enjoy kayo sa aking pamamasyal dito sa Encanchera Nature Park at sa lunch tour ko sa Kanlungan Forest Cafe. Maraming salamat po sa inyong pagsuportang muli sa aking mga videos. Having safe and happy trips sa ating lahat. Kita-kits po ulit tayo sa mga susunod kong mga videos. Just like, share, subscribe, and God bless us all.